At ang sabi po sa ating balita dito mula kay Crypto.news, Zcash crisis deepens as David Schwartz explains lonely coins. Ayan. Ngayong araw ay mas lalong lumalim po ang krisis na kinakaharap ng network matapos pong lumabas ang mga ulat tungkol sa isang critical bug sa kanilang tinatawag na ORCARD pool. Ang isyong ito ay nagdala po ng matinding pangamba sa market hinggil sa private balances, supply checks, at ang pangkalahatang kaligtasan ng mga users o gumagamit ng asset na ito. Dahil po sa ingay ng isyong ito, maging ang kilalang Ripple CTO Emeritus na si David Schwartz ay pumasok na po sa usapan para ipaliwanag ang sitwasyon ng mga tinatawag na lonely o abandoned coins na naiwan po sa lumang sistema. Ang pangunahing inaalala ng marami ay ang posibilidad na nagkaroon po ng paglikha o pag-create ng mga peke or counterfeit na ZEC or ZEC sa loob mismo ng private pool ng hindi po napapansin sa publiko. Sa mga hindi po pamilyar, ang core feature ng Zcash ay ang pagbibigay po ng absolute privacy sa mga transaction. Ibig sabihin nakatago po ang sender, receiver at ang eksaktong halaga ng pondo gamit ang kanilang shielded protocols. Yan, shielded pools po pala tulad po ng ORCARD. Ngunit ang mismong privacy na ito na siyang lakas ng Zcash ang siya ring nagiging dahilan kung bakit mahirap ma-verify kung may naganap na ngang anomalya o kung may peking supply na pumasok sa sirkulasyon. Bagamat na-patch na po ang bug sa pamamagitan ng isang emergency action ng mga developers, ang malaking tanong na nagdudulot ng panic sa mga traders ay kung may gumamit ba o nag-exploit ng bug na ito bago pa ito tuluyang naayos. Sa puntong ito, kritikal na maunawaan natin ang on-chain data at ang mga susunod na hakbang ng Shielded Labs upang maibalik ang kumpiyansa ng mga investors. Ayan. Simulan po natin sa ORCARD bug, yan, ang ORCARD bug at ang supply concerns. Kaya suriin po natin ng malapitan kung ano ba talaga ang nangyari sa ORCARD shielded pool ng Zcash. Ayon po sa pahayag ng Shielded Labs, ang na-discovering bug ay may kakayang magpahintulot po sa paglikha ng mga peking ZEC, yan, ZEC sa loob ng system na hindi po na-detect ng public ledger. Ayan, highlight lamang natin. Ayan. Sa traditional po na blockchain tulad po ni Bitcoin, transparent po ang lahat ng supply. Kaya madaling makita kung may nadagdag na coin na hindi dumaan sa tamang proseso ng mining o staking. Dito kay Zcash, dahil naka-encrypt po ang data, naging komplikado po ang pag-verify. Naniniwala po ang Shielded Labs na napakababa ng tsansa na may nakagamit po ng bug na ito bago ang emergency patch. Gayunpaman sila mismo ay nagbabala na hindi dapat umasa ang community sa simpleng hula o pagtatasa lamang dahil sa kasalukuyan ay wala pong cryptographic proof o konkretong ebidensya na magpapatunay na hindi kailanman nagamit ang bug na iyon. Ang kawalan po ng kasiguraduhang ito ang siyang nagbunsod ng kawalan ng tiwala sa panig ng mga holders. Yan, dahil dito ang presyo po ng ZEC ay nakaranas ng matinding pagbagsak sa market. Ang pagbaba po ng halaga nito ay hindi po nangangahulugan na may kumpirmadong exploit na nangyari, kundi ito ay reaction lamang ng mga traders na pina-price in ang uncertainty o ang kawalan ng katiyakan sa supply assurance ng Zcash. Kaya sa aking opinion, ang reaksyong ito ng market ay normal dahil sa mundo ng digital assets, ang scarcity at validation po ng supply ang pinakapundasyon ng halaga ng isang coin. Pag-usapan naman po natin si David Schwartz dito at ang kanyang paliwanag sa kanyang sinabing lonely coins. Ayan. Dahil po sa nagaganap na kalituhan ay sumali na po itong si
David Schwartz upang magbigay ng linaw hinggil sa mga pundong nananatili sa mga lumang OrCard addresses. Maraming passive holders o yung mga investors na bumibili lang at hinahayaan ang kanilang coins sa wallet ng matagal po na panahon nang walang ginagawang transaction. Ang natakot na baka bigla na lang mawala ang kanilang mga pondo kapag nagkaroon ng migration sa bagong pool. Pinaliwanag po ni Schwartz na kung walang naganap na exploit bago ang gagawing recovery process, ang mga users na hindi po agad makakapaglipat ng kanilang pondo ay hindi po otomatikong mawawalan ng ownership sa kanilang mga coins. Ang mga tinatawag po niyang lonely and abandoned coins ay mananatili pa rin sa pangangalaga ng kanilang mga tunay na may-ari. Kahit hindi na ang lumang pool na kinalalagyan ng mga ito ay hindi na ginagamit sa mga normal na transaction ng network. Ang argumentong ito ay nakasandig po sa consensus rules ng blockchain. Ang mga panuntunang ito ang siyang nagpapasya kung aling mga coins ang mananatiling valid at kung sino ang may karapatang gumastos ng mga ito. Ibig sabihin, ang anumang planong paglipat ng network ay hindi kailangang parusahan ang mga passive holders. Sa aking opinyon, ang pahayag na ito mula sa isang iginagalang na tech figure sa crypto space ay nagbigay po ng kaunting kapanatagan. Ngunit hindi nito tuluyang inaalis ang mas malalim na issue ng supply integrity na kailangan pong resolbahin ng Zcash core developers. Yan, pag-usapan naman po natin ang Iron Wood plan at ang recovery strategy. Upang matugunan po ang krisis na ito, ang Shielded Labs kasama po ang iba pang mga contributors ng Zcash ay kasalukuyang nagdidisenyo ng isang recovery plan na tinatawag na Iron Wood. Ang pangunahing layunin ng planong ito ay i-isolate o ihiwalay ang apektadong OrCard pool upang malimitahan ang mga bagong activities na lumalabas mula rito. Gagamit po ang Ironwood plan ng tinatawag na turnstile accounting. Ito po ay isang mekanismo kung saan tinatalaga at binibilang ng mahigpit ang bawat coin na umaalis po sa lumang OrCard pool patungo sa isang bagong gawang shielded pool. Sa pamamagitan po nito, masisiguro ng network na malinis ang bagong environment at magkakaroon ng mas matibay na kontrol at pagbabantay sa kabuuang supply ng ZEC. Ang prosesong ito ay binuo upang muling makuha po ang tiwala ng mga institution at retail traders nang hindi po kinakailangang burahin o i-wipe out ng basta-basta ang mga balanse ng mga lumang user. Ayon po kay Josh Swihart, Swihart, siya po ang founder ng Zcash Open Development Lab, may posibilidad na magkaroon po ng pangalawang OrCard style pool na isasabay po sa NU7 upgrade window na tinatayang magaganap po sa huling bahagi ng July. Ang lahat ng mga planong ito ay nangangailangan pa rin ng masusing pagsusuri mula sa community at suporta ng buong network bago po ito formal na i-activate. Kaya sa aking opinyon, ang tagumpay po ng Ironwood plan ang magiging huling baraha ng Zcash upang patunayan na kaya nilang panatilihin ang privacy nang hindi po isinasakripisyo ang seguridad ng system. At ayan, sa kabuuan, ang sitwasyon po ng Zcash ngayon ay nagpapakita ng malaking hamon na kinakaharap ng mga proyektong nakatutok sa absolute privacy. Ang disenyo na nagpuprotekta sa pagkakakilanlan or identity ng mga users ay siya ring naglilimita sa kakayahan ng mga observers at analysts na i-verify ang data gamit po ang public records. Sa mga susunod na linggo, ang central question na dapat masagot ng Zcash ay kung paano po nila matagumpay na maihihiwalay ang OrCard pool. Masusubaybayan ang paglabas ng mga pondo at maitutuloy ang mga private activities gamit ang mas mahigpit na supply verification protocols.
Kaya masasabi ko po rito ay ang krisis na ito ay magsisilbing aral sa buong crypto industry ukol po sa balanse sa pagitan ng privacy at cryptographic auditability. Kaya manatili po tayo nakatutok sa mga updates ukol sa Ironwood Plan at sa darating na NU7 upgrade dito sa July. At ayan mga kakrito, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Maraming salamat sa inyong panonood. Maaaring panoorin na rin ninyo ang recommended video na nandito.